Hello mga kaulam, adobong pusit muna tayo mga kaulam at na-miss ko talaga ito. Tapos kanin at may sinaing na barakuda. Masarap talaga itong barakuda, alam niyo mga kaulam, ito'y malaman. Ang iba, nung mga bata pa kami mga kaulam, pag sobrang daming nahuhuling ganyan sa amin, hindi na namin alam kung anong luto ang gagawin namin. Pag sinaing, hindi na masyadong kinakain. Pag prenito, nalamig laang doon sa lamesa. Nung time na yun, ng mga bata pa kami mga kaulam, wala pa kaming ref. Dahil ang lugar namin mga kaulam ay 1990 na nagkaroon ng kuryente. So before that, wala kaming kuryente mga kaulam talaga. Sa lugar namin, gasera ang ilaw na ginagamit namin. Alam ganon nyo yung gasera. Yung bote, nalalagyan ninyo ng gas, tapos gagawa kayo ng parang pinakamitsya na tela. Tapos, basta yung gayon na lang ang tapos sisindihan ng posporo. Gayon lamang ang aming ilaw. Kaya pag kami nag-aaral sa gabi, at gayon ang aming ilaw, kinabukasan ng aming mga ilong ang iitim dahil lang usok ay nasisinghot namin. So, nung mga bata pa kami, dahil wala pa nga ding ref, yung mga isdang ganyan na malalaman, binibiyak namin noon, tapos binababad sa suka na may bawang, paminta, tapos may asin, tapos nilalagyan namin ng kaunting a little bit of sugar. Napakasarap na mga kaulam. Pagkagayong binabad ninyo, kahit walang ref, hindi naman napapanis dahil sa suka. Tapos tsaka ninyo ipiprito at may gulay na bulanglang, kupurude talaga naman mga kaulam. Talo pa namin ang nakapunta ng pistahan sa sobrang sarap ng ulam. Na yung isdang batalay, alam ganin nyo yung batalay, yung mahaba na isda. Tapos ang bibig niya, mahaba din ang pinakanguso niya. Tinatanggal yun dahil matigas. Ang tawag sa amin nun ay batalay, yun ay sobrang malaman din. Napakasarap din on na idaing. Binibiyak din namin tapos tinitimplahan. Tapos ang pusit din mga kaulam, pag sobrang dami na sa amin ng pusit, wala na kami mapagbentahan. Naranasan namin yan mga kaulam sa amin sa Laiya. Yung halos hindi na nabibilang isda sa sobrang dami, as in sobrang dami. Pag pumunta ka sa tabing dagat, wala kang makikitang space, puro isda na nasa lalagyan. So, ang ginagawa ng mga tao, binabagoong. Kahit galunggong pa yan, binabagoong. Pinakamasarap mga kaulam na bagoong, alam ninyo, ay ang galunggong. Yan ang pinakamabango at pinakamasarap na bagoong. Ang ginagawa namin ay ginagataan, o kaya ginigisa sa bawang sibuyas kamatis, tapos maglalaga lang ng okra. Okay na ang buhay namin noon gayon mga kaulam noon, nung araw. Tapos, noong panahon na yun, ang pusit, ang ginagawa namin pag talagang sobrang dami na, tapos sa palengke, 5 ang kilo o 10. Hindi na namin binebenta pag ganyan. Binibiyak namin tapos tinutuyo. Tapos pag tag-ulan o kaya tagbagyuhan na walang mga mangingisdang makalaot para manghuli, meron kaming ulam. Hindi kami nauubusan mga kaulam noon. Hindi kami nazizero sa ulam kahit na tagbagyuhan pa yan. Dahil nakakapaghanda kami, nakakapagtuyo kami, nakakapagdaing kami, o diga mga kaulam. Noon pa lamang madiskarte na kami sa buhay. Tapos dahil nga kami ang fish broker sa lugar namin. Sa amin ibinabagsak lahat ng mangingisda ang kanilang mga huli. Marami kaming lalagyan, yung mga styro, malalaki, may maliliit, may sobrang lalaki, nakasya ako, ganyan. Tapos may mga nakaimbak na kaming mga yelo na bloke-bloke mga kaulam. Tapos yung yelo na yun na bloke-bloke, nandoon lang sa iloob ng styro at pagka may mga mangingisda na ng huli, doon lang namin ilalagay, fresh na fresh pa din mga kaulam. Biro nyo kahuhuli pa lamang tapos ilalagay na sa styro na may yelo. Sobrang fresh pa din yan. Even the next day, dadalhin ng inay sa palengke. Napaka-fresh pa din mga kaulam. Gayon sa amin noon, gayon ang buhay namin. Kaya ang bahay namin noon, yung labas, puro styro na hile-hilera yan na marami. Dahil syempre, hindi pwedeng pagsamasamahin ang magkakaibang isda. May kanya-kanya yan, nakabukod na lalagyan. Syempre, ang tulingan, hindi natin pwedeng isama sa mga dikaliskis, magagasgasan yan. Hindi na yan sobrang fresh na maiibenta. Hindi, parang sasabihin na ng mga tao, gasgas na iyan, hindi na sariwa. So, ang mga tulingan, galunggong, lumahan, iba-iba ang lalagyan yan. Kaysa sa doon sa mga dikaliskis. Alam ko yan mga kaulam dahil isa ako sa nagdudurog ng yelo para kahit magdamag sa maulan na panahon para laang ma-preserve namin ang kasariwaan ng mga isda. Yan talaga ang negosyo namin. Kaya kung napansin yung mga kaulam, sobrang hilig ko sa isda. Lagi ako nasa palengke. Nagbebenta ako dito ng isda. Dahil siguro yan ang kinalakhan ko na hanap buhay. Para sa akin yan ang madaling ikita ng pera. Kaya kahit na papaano,
nakakapaghanap buhay pa rin ako dito ng pa-extra-extra. Pag nakapunta ako ng palengke, bibili ako ng 2 kilong tulingan, isasain ko, gagataan ko, ibebenta ko. Libre na kami sa ulam. Kumita pa ako ng pambili ng 2 kilong bigas. Kaya noon mga kaulam, pagka yung tag-ulan, tag-bagyo, alam ng inay noon na hindi kami pwedeng mazero sa ulam. Alam niya na ako, sobrang sipag kong gumawa ng mga tuyo at daing. Ang inay hindi na niya yan alam, sa sobrang busy dahil siya nga nagbibiyahe ng isda. Ako din mga kaulam, sa edad na grade 3, naranasan ko na rin mga kaulam magbiyahe ng isda sa iba't ibang lugar ng Region 4. Totoo yan, ang kwento sa susunod.